Hindi pagiging madamot ang mag-ipon ka din para sa sarili mo. Ikaw yung naghihirap para kumita ng pera pero ikaw yung walang pera. Minsan kulang pa nga. Alam mo, mauubos din ang lakas mo sa kakatrabaho. Hindi kasi habang buhay may sahod ang isang tao. Kaya ngayon pa lang na malakas ka pa at may kinikita pa, meron ka na dapat binibigay para sa sarili mo. Para sa pagdating ng panahon na hindi mo na kaya magtrabaho, meron kang maaasahan na pera pa sa panahon ng pangangailangan mo. So, ito yung formula na pwede mong subukan, yung 10-20-70 rules. So, wala namang mawawala sa'yo. May maiipon ka pa. Pay God and yourself first. So, pagkatanggap mo ng sahod or income, magbigay at least 10% para sa tithing. So, magbalik tayo ng blessings. Yung 20% para sa savings and investment. Yung 70%, yun ang pagkakasyahin mo sa iyong needs and wants. Ngayon, kung medyo malaki yung 10%, 20%, edi simulan mo sa 1% o barya, hindi naman kailangan malaki agad ang iipunin mo. Ang importante, meron kang naipon para sa iyong sarili. Again, hindi po pagiging madamot ang mag-ipon din para sa sarili. Tandaan, ikaw yung nahihirapan para kitain yan, bigyan mo din ng halaga ang iyong sarili. So mag-ipon ka, para naman pag may kailangan ka, hindi ikaw yung manghihingi dahil meron kang sariling pera. At dahil minsan yung mga nabigyan mo pagdating ng araw na ikaw naman yung nangailangan, hindi sila makapagbigay sa'yo. Hindi mo sila masisisi dahil wala din silang naitabi para sa sarili nila. So, kaya ikaw ngayon, malakas ka pa, may sahod ka pa, magtabi ka. Lalo sa mga OFW, wag po puro padala. Tulungan mo ang sarili mo dahil ikaw lang ang pwede mag-angat sa sarili mo. So dito sa IMG or International Marketing Group, pwede kang mag-guide para magkaroon ka ng pagbabago sa finances mo. Pero kailangan mong maintindihan ang proper financial knowledge para mag-guide ka paano makapag-execute ng tama at mapalago ang iyong ipon. So kung gusto mong mas maintindihan pa ito, i-message mo ako in my Facebook account para matulungan din kita. Bye!